Magsitayo muna tayong lahat. Ginoong Sam, pangunahan muna ang panalangin para sa araw na ito. Salamat, Ginoong Sam. Bago kayo magsiupo, mangyaring pakipulot muna ang mga papel at plastic sa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Salamat, mga bata. Magandang buhay sa lahat. Again, magandang buhay sa lahat. Bakit kayo matatamlay? Okay? Hinahanda akong energizer para maging Aktibo kayo at para maging matatag kayo. Okay? Magsitayo tayong lahat. Simulan na natin. Sinabay ng mga bata at ibigay ang enerhiya. Si Jesus ang sandigan, hindi magigita. Si Jesus ang sandigan, hindi magigita. Kasing tatag na kabundukan, hindi magigita. Si Jesus ang sandigan, hindi magigita. Si Jesus ang sandigan, hindi magigita. Kasing tatag na kabundukan, hindi magigita. Okay? Nakita ko naging masaya kayo at naging aktibo na. So, kumusta kayong mga bata? Mabuti. Nakakagalak naman na malaman na okay kayong lahat. At ngayon, nais kong malaman kung sino-sino ang mga lumiban. Tinatawagan ko ng pansin ang sekretarya at iulat kung sino-sino ang mga lumiban. Mabuti! Nakakagalak naman na malaman na walang lumiban sa araw na ito. Bigyan ng masibagong palakpakan ng mga sarili dahil walang lumiban sa araw na ito. At ngayon naman, maglalaro muna tayo. Ang gagawin nyo ay ipapasa nitong maliit na bulang ito kasabay ng saliw ng musika na ihanda ko. At kapag huminto ito, ang estudyanteng may hawak ng bulang ito ang siyang tatanungin ko patungkol sa nakaraang leksyon natin. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti, simulan na natin. Magsama yung lahat, ako'y tuwang-tuwa, masaya na galala. At ngayon, tapos na ang musika at ang may hawak ng bula ay si Binibining Joy. Ito ang katanungan mo. Ano ang ating nakaraang leksyon? Magaling! Napakagaling, Binibining Joy. Bigyan ng masigarbong palakpakan, mga bata. Okay, magsiupo na ang lahat. At ngayon, dadako na tayo. May inihanda akong panimulang gawain para sa pagtuklas ng ating aralin. May nakatalang mga pangusap sa pisara at sa bawat numero ay may dalawang paisipan na inyong pag-uugnayin gamit ang mga salitang nasa loob ng kahon. Nagkaintindihan ba tayo? Okay? Bibigyan ko lang kayo ng 1 minuto para masagutan nyo ang bawat numero at mahanap nyo ang dapat iugnay sa mga pangusap na ito. Handa na ba kayo mga bata? Okay, sisimulan na natin.
At ngayon, itigil na ang pagsusulat o pagsasagot dahil natapos na ang oras na ibinigay ko sa inyo. At ngayon, ating sasagutan ang mga pangungusap kung ano ang dapat na iugnay na salita sa bawat pangungusap na ito. So, pakibasa mga bata. At pakisagot sa bilang 1 Mark, sa bilang 2 Nuba, at sa bilang 3, Dave, sa bilang 4, Ana, at ang panghuli ay si Carlo. Okay, tapos na pala. Sa bilang 1, sina Kevin, Patlang, James ay matalik na magkaibigan. So ano ang dapat na iugnay na salita dito sa pangungusap na ito? Yes, tama. At sina Kevin at James ay matalik na magkaibigan. Tama. Bilang to, kailangan nating magtulungan, Patlang, mabilis matapos ang ating gawain. So ano, mga bata, ang dapat na iugnay dito sa pangungusap na ito? Okay? Kailangan nating magtulungan upang mabilis matapos ang ating gawain. So, tama ang mga sagot. Sa bilang 3, maaari siyang makatanggap ng karangalan, Patlang, siya ay mag-aaral ng mabuti. So, ano ang dapat na iugnay na salita sa pangungusap na ito? Tama. Maaari siyang makatanggap ng karangalan kapag siya ay mag-aaral ng mabuti. Tama ang iyong mga sagot. Sa bilang 4, ako nga ba ang pipiliin mo? Patlang, siya na sandali mo lang nakakilala. So ano ang dapat na iugnay na salita dito sa pangungusap na ito, mga bata? Okay. Ako nga ba ang pipiliin mo? O siya na sandali mo lang nakilala. So, o ang dapat na iugnay dito sa pangungusap na ito. Bilang 5, hindi na tayo tutuloy, Patlang, malakas na ang ulan. So, ano ang dapat na iugnay dito sa pangungusap na ito? Okay. Hindi na tayo tutuloy sapagkat malakas na ang ulan. Napakagaling mga bata. Tama lahat ng inyong mga sagot. At ngayon, may nahinuha na ba kayo? Ano sa tingin nyo ang ating paksa ngayon? Binibining Ira? Maaari sa inyong nakaraang pag-aaral. Alin nga ba ang kahulugan ng pang-ugnay sa mga kaisipan? Mga bata, sinong gustong sumagot? Okay, Binibining Joy? Tama! Mahusay! Ang iyong mga sagot ay tama. Ang aralin natin ngayon ay tumpak. Ano ang iyong mga idea sa pang-ugnay gamit ang mga salitang o pangusap na ibinigay ko sa inyo? Okay, Ginoong Daniel? Napakagaling, Ginoong Daniel. Okay, mga bata, dadako na tayo sa ating paksa ngayong araw. Ngayon, ang ating paksa ay ang mga pang-ugnay at pangatnig. So, ang
kahulugan ng pang-ugnay ay ginagamit upang mabuo ang isang pangungusap. Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita o ng dalawang parilala o ng mga dalawang sugnay. Naintindihan niyo ba, mga bata? Okay. So, ang unang pang-ugnay ay ang pangatnig. So, pakibasa, Binibining Carla, ang kahulugan ng pangatnig. Okay, salamat. Ang pangatnig, ito ay ang kataga, salita o grupo ng mga salita na nagpapakita ng pagkakaugnay ng isang salita o kaisipan sa isa pang kaisipan. Naintindihan niyo ba, mga bata? Okay. So, ang halimbawa ng pangatnig ay ang at, ni, kapag, upang, para, kaya, ng. So, ito yung mga dinudugtong ng mga pangusap upang malaman natin ang kaugnayan nito. So, ang pangatnig ay may iba't ibang uri nito. So, pakibasa sa unang uri ng pangatnig, Binibining Aisa. Okay. Salamat. So, ang unang uri ng pangatnig ay ang pamukod. So, ang pamukod ay ginagamit sa pagbubukod o pagtatangi gaya ng o, ni, maging, at man. So, may ibinigay akong halimbawa sa inyo. So, halimbawa, ikaw man o ako ay hindi naghahangad na siya ay mabigo. So, sa pangungusap na ito, ano ang pamukod na halimbawa? Ano ang pamukod? So, sa pangungusap na ito, ang pamukod ay ang o. Naintindihan niyo ba, mga bata? Okay. Dadako naman tayo sa pangalawang uri ng pangatnig. So, pangalawang uri ng pangatnig ay ang panubali. So, pakibasa sa kahulugan, Binibining Aisa. Salamat. So, ang panubali ay nagsasabi ito ng pag-alinlangan gaya ng kung, kapag, pag, sakali. So, halimbawa nito ay ang kung uulan, hindi natutuloy ang ating palatuntunan. So, sa pangusap na ito, alin ba ang panubali? Mahusay. Kung ang panubali dahil nagsasabi ito ng pag-alinlangan. Kung uulan, hindi natutuloy ang ating palatuntunan. So, kung ang panubali dahil nagsasabi ito ng pag-alinlangan. So, dadako naman tayo sa pangatlong uri ng pangatnig. Ito ay ang paninsay. So, pakibasa sa kahulugan, Binibining Carla. Okay, salamat. So, ang kahulugan ng paninsay, ito ay kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito, gaya ng ngunit, dapatwat, subalit, bagaman, kahit man, at tahit. So, halimbawa, nag-aaway kami ng kapatid ko kanina, ngunit ngayon ay nagkakabati na kami. So, ang unang pangungusap ay sinasalungat. At ang halimbawa ng paninsay ay ngunit dahil ito ay sinasalungat ang unang bahagi ng pangusap na at ang ikalawang bahagi nito. So, naintindihan ba, mga bata? Okay, salamat. At dadako naman tayo sa pang-apat na uri ng pangatnig. Ito ay ang pananhi. So, pakibasa ulit, Binibining Joy. Okay, salamat. So, ang kahulugan ng pananhi, ito ay ang nagbibigay ito ng dahilan o katuwiran para sa pagkaganap ng kilos. Ang mga ito ay dahil sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari.
So, ang halimbawa nito ay ang nasira ang aming palayan dahil sa bagyo. So, sa pangungusap nito, ano ang pananhi? So, sa salitang dahil sa na nagdugtong sa pangungusap na ito, ay nagbibigay ito ng dahilan o katwiran sa pangungusap na ito. Naintindihan ba niyo mga bata? Okay. So, ang panglimang uri ng pangatnig ay ang panapos. So, pakibasa sa kahulugan, Ginoong Sam. Okay, salamat. So, ang kahulugan ng panapos ay nagsasabi ito ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita. Gaya ng upang sa lahat ng ito, sa di kawasa, sa wakas, at sa bagay na ito. So, halimbawa, sa wakas, nagbunga din ang paghihirap nila nanay at tatay na makatapos ng pag-aaral ang aking kapatid. So, sa pangungusap na ito, ang panapos ay sa wakas. So, ay ang sa wakas. Naintindihan niyo ba kasi? Okay. At ang pang-anim na uri ng pangatnig ay ang panlinaw. So, basahin muna ang ibig sabihin ng panlinaw, Ginoong Daniel. Okay, salamat. So, ang panlinaw ay ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Halimbawa nito ay ang nagkasundo na ang mag-asawa, kung gayon, magsasama na silang muli. So, sa pangusap na ito, ang panlinaw ay kung gayon. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay. Ang pang-pitong uri ng pangatnig ay ang panimbang. So, ang panimbang, ang kahulugan nito ay ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan gaya ng at, saka, pati, kaya, ano pa. So, ang halimbawa nito ay ang sina Carla at Sam ay nagsasama na sa isang bahay. So, sa pangusap na ito, ang panimbang ay ang at. Naintindihan niyo ba, mga bata? Okay. So, ang pangwalong uri ng pangatnig ay ang pamanggit. Pakibasa sa kahulugan ng pamanggit, Ginoong Jeremy. Okay, salamat. So, ang pamanggit ay gumagaya o nagsasabi lamang ng iba tulad ng daw, raw, sa, ganang, akin o iyo, di umano. So, ang pamanggit ay may halimbawa na ang halimbawa nito ay ang nakapagtrabaho na raw ang anak ni Aling Sisa. So, sa pangungusap na ito, ang pamanggit ay ang raw. Ito ay nagsasabi o gumagaya, raw. So, dadako naman tayo sa panghuling uri ng pangatnig. So, ito ay ang panulad. So, pakibasa, Binibining Carmel. Okay, salamat. Ang panulad ay tumutulad ng mga pangyayari o gawa tulad ng kung, sino, siyang, kung gaano, siya rin, kung gaano. So, ang halimbawa nito ay ang kung ano ang itinanim ay siya rin ang aanihin. So, ito ay tumutulad ng mga pangyayari o gawa. So, sa pangungusap na ito, ang panulad ay siya rin. So, kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. So, naintindihan niyo ba mga bata? Okay.
Ngayon, ano nga ulit ang pang-ugnay, mga bata? Okay, Binibining Ira? Mahusay. Ano nga ulit ang kahulugan ng pangatnig? Okay, Binibining Carmel? Magaling. Isa-isahin muli ang mga uri ng pangatnig, klase. Okay, salamat. So, ang mga uri ng pangatnig ay ang pamukod, panubalik, paninsay, pananhi, panapos, panlinaw, panimbang, pamanggit, at ang panghuli ay ang panulad. Naintindihan niyo ba lahat, klase? Okay, salamat. Kung gayon, kung naintindihan niyo na lahat, kung ano ang pang-ugnay at ang pangatnig at ang mga uri nito, bibigyan ko na kayo ng pagtataya. Wala na ba talaga kayong katanungan? Okay. Dadako na tayo sa pagtataya. Upang malaman kung naintindihan nyo talaga ang ating paksa ngayong araw. Individual na gawain, pumili ng kahit anong paksa at gumawa ng sariling sanaysay at salungguhitan kung ano ang gamit na mga pangatnig. At dadako naman tayo sa inyong gawain o pagtataya. Kumuha ng isang kapat na papel at ballpen para sa pagtataya na ito. So, ang panuto ay ang punan ang patlang ng wastong pangatnig. So, pumili lang kayo mga bata sa loob ng kahon. Ito ang mga pangatnig na dapat ninyong iugnay sa bawat pangusap na ibinigay ko sa inyo. Okay, naintindihan niyo ba mga bata? Okay, salamat. So, may ibibigay rin akong takdang aralin para sa inyo. So, ang takdang aralin natin ay una, magbigay ng 5 pangungusap gamit ang mga pangatnig. Ikalawa, ano ang pang-abay at ibigay ang mga uri nito. So, yan lamang ang mga gawain na inyong gagawin. Tapos na ba sa pagsasagot, mga bata? Okay. Pakipasa ang mga papel dito sa harapan. Okay, salamat. At dito nagtatapos ang ating talakayan, mga bata. Sana'y marami kayong natutunan ngayong araw ng ating talakayan. Huwag kalimutang magdasal at matuto at palaging maging malusog at matibay. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam, mga